Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 63 ng Widow's War. Nagdagdag na nga sila ng mga gwardya sa buong palibot ng estate. Sinabi ni Sergeant Royales na galing ito sa Royales Estate. Kaya meron akong namumukhaan ng mga gwardya dito, yung nasa unahan di ba? So subok na raw ito at magdadagdag sila ng mga panibagong CCTV sa bawat palibot. Nagbigay ng paalala si Sergeant Royales na huwag daw itong ipaalam na magkakabit ng bagong CCTV kasi alam na ng serial killer kung nasa saan nakalagay ang mga CCTV at wag na wag siya magtitiwala kahit kamag-anak o pamilya pa niya ito. Ngayon ay bigla na lamang sinorpresa ni Sofia itong si Edward, napakakulit biglang pumasok sa kwarto, kinuha yung libro na binabasa, sabi niya maglaro naman tayo, napakaseryoso mo, puro ka pag-aaral. Sabi naman ni Galvan, bakit naman? Dahil hindi ho kayo dapat pwede magtiwala. Hindi ho natin kakilala kung sino ang serial killer dahil hindi pa po natin siya natutukoy. What do you mean? Hindi lang isa ang serial killer? Opo, maaring dalawa sila o marami o di kaya naman meron silang kasabwat sa labas na inuutusan. Kaya kinakailangan nyo po magdoble o triple sa pag-iingat. Ngayon sabi naman ni Edward, napaka-boring naman ng buhay kung ganito na lang tayo kung nagkukulong ka sa loob ng kwarto. Sabi ni Sofia, hindi mo ba nabalitaan? Nagdagdag ng mga gwardiya dito sa Palacios Estate kasi nga hinahanap pa rin hanggang ngayon yung serial killer. Ano naman, napaka-boring. Hindi na natin nagagawa yung ginagawa ng ating squad. Gawin naman natin ngayon, lumabas tayo, papasyal kita. Tapos ibabalik din kita agad. Narinig sila ni Galvan kasi nga narinig ni Galvan na may maingay. Naghahabulan kasi yung dalawa sa kwarto dahil nga inaagaw nga ni Edward yung libro na binabasa ni Sofia. Sabi ni Galvan, anong ginagawa mo sa anak ko? Narinig ko ang pag-uusap nyo na ilalayo mo siya. Dadalhin mo siya sa labas. Ngayon ito namang si Vivian, hinintay lang niya na makalis si Miko at bumalik na naman siya sa bahay ni Aurora. Napakatigas talaga ng ulo. Sabi naman ni Galvan, ilalabas mo siya nang hindi ko alam. Sir Galvan, ibabalik ko naman po siya. Ano bang connection mo kay Sofia at siya yung niyaya mo? Bakit siya pa? Kasi po magkaibigan ho kami. Hindi kaya more than friends kayo? O di kaya naman kasabot ka ng serial killer? No. Kakilala mo siya at ngayon dadalhin mo po yung anak ko sa labas para ipapatay mo sa serial killer. Dahil hindi po totoo yun. Ano, umamin ka na? Hinaras niya si Edward, no? Sabihin mo ng totoo, hindi po sir, hindi po totoo yan. Ito namang si Vivian, biglang pumasok sa kwarto ni Aurora. Sabi niya, nandito yung boses na yun Kailangan gawin ko yung plano ko para makasakatuparan ito. Kailangan ipagpatuloy ko to. Aalamin ko kung sino yung taong nasa loob niyan. Yung nasa likod ng bookshelves na yan. Baka dito tinatago ni Aurora yung serial killer. Dito yun Teka, ang hirap naman nito. Kinakapa niya kung nasa saan yung bukasan. Ang hirap naman buksan nito, sabi ni Vivian. Ngayon, sabi ni Galvan, meron kang tinatago dyan sa bulsa ng damit mo, no? Kinapa niya. Talagang nagkaroon ng frisking, no? Body frisking. Wala po, sir, sabi ni Sofia. Dad, wag mo naman pong ganyan si Edward, mabait po siya. Naglalaro lang po kami. Wala rin po siyang connection sa mga killer at sa mga kaguluhan nangyayari dito. So dumating bigla si Ruth saka si George. Ano pong ginagawa niyo sa kapatid ko? Ba't niyo po siya hinaharas? Ano? Anong ibig mong sabihin? Baka kakampi niya yung serial killer kamo. Sabi ni Galvan. Ngayon eto na. Nahuli nga si Vivian nito ni Aurora. Sabi niya, Aurora, ikaw pala. Sabi ni Aurora, no? At nagtaka ka pa. Natural bahay ko to kaya nandito ako. At babalik ako dito. Sa pagkakaalam ko interior designer si Sam. Kaya nag-aayos siya ng mga bagay dito sa loob ng pamahay. Hindi katulad mo na nare-design mo muli ang bookshelves ko. Ano, Vivian? Tell me. Ha? Trespassing yung ginagawa mo, sabi niya, no? Sabihin mo totoo, ba't ka na pa rito? Di ba pinagbabawal ko kung sino man ang pumunta dito? Sabi ni Vivian, no? Kasi meron ako narinig na boses dito sa kwarto mo. Dito sa likod ng bookshelves na to. Dinig na dinig ko yun yung katotohanan. Sabi naman ni Aurora, no? Sa buong akala ko, gold digger ka. Yung pala, land robber ka na rin. Pati lupa ay inaangkin mo. Pumupunta ka rito nang walang permiso ko, sabi ni Aurora, no?
Hindi ka allowed na pumasok sa pamamahay ko. Sabi naman ni Vivian, no? Bakit? Akala mo kung sino ka makapagsalita? Ha? Sabi, asawa ko ni Galvan. At meron din akong karapatan kaya bahay ko rin to. Sabi naman ni Aurora, no? Nababaliw ka na, Vivian. Baka gusto mo ipakonsulta kita sa psychiatrist ni Rebecca, magaling yun. Nababaliw ka na rin pala. Kung ano mga pinagsasabi mo. Ngayon kinakapa ni Galvan yung katawan nga nito ni Edward at nakuha niya nga tong cellphone sa katong wallet. Sabi ni George, ano yung ginagawa nyo pa? Ano pa ba? Kundi ang maghanap ng ebidensya. Sabi, no? Grabe na, sobra na to. Ngayon, kinuha niya tong cellphone, sabi niya akin na to. Sabi ni Edward, no, tama na po yan, privacy ko po yan, yung ginagawa nyo. Ini-invade niyo po itong privacy ko, sobra na ho ito. Lumaban na nga tong si George, no? Lumaban na siya. Kasi nga sabi nga ni George, hindi naman po tama yung ginagawa ninyo, Papa. Hindi nyo dapat akusahan ng kapatid ko na wala po kayo matibay na ebidensya. Nagkakagulo na, sabi ni Sofia, Dad, tama na. Sobra na ho ito. Sabi naman ni Ruth, takot kaya ho itong anak ko sa kulong. Takot nga ho siya eh. Hindi nyo magagawang kumampi po sa serial killer. Mabuti po itong anak ko. Sabi naman ni George, tama na nga ho yan, Pa. Grabe na ho kayo. Grabe na po kayo makabintang sa kapatid ko. Wala naman po kayong pinangahawakan na matibay na ebidensya. Sabi naman ni Galvano, at sumasagot ka pa, George. Talaga ho. Talagang sasagot ho ako. Talagang poproteksyonan ko po ang kapatid ko. Alang-alang lang sa pamilya ko dahil pamilya ko po sila. Anak, tama na, hindi, Nay. Kailangan malaman niya na hindi porket mahirap tayo o nanggaling tayo sa kahirapan, hindi ho tayo kayang lumaban. Matapang po ako, Pa. Kaya ko pong lumaban. Basta't inaargabyado ho kami at alam ko po na nasa tama kami. Ngayon, sabi naman ni Aurora, no, tawang-tawa siya kay Vivian. Nahihibang ka na talaga, Vivian. Nababaliw ka na. Ngayon, pinagmumukha mo sa akin na meron tao sa likod ng bookshelves na yan. Pinapamukha mo sa akin na meron kang naririnig na boses dyan. Nababaliw ka na talaga. Hindi, Aurora. Nagkakamali ka, tama tong sinasabi ko sa'yo. Alam ko ang ginagawa ko dahil alam ko meron ditong tao. Hindi kaya kasabot mo yung serial killer? Hindi kaya nagtatago ka ng serial killer dito? Alam mo pinagsasabi mo, ha? Sa tingin mo magtatago ko ng mamatay tao dito sa pamahay ko? Sabi niya, no? Hindi, bubuksan ko to. Isa pa. Sige, subukan mong hawakan ng mga gamit ko and I will slap you. Sabi niya, no? Sasampalin daw niya ng malakas tong si Vivian. Ngayon, ito namang si George, grabe yung sagutan nila dito ni Galvan, no? Ng father-in-law niya. Pati itong si Vivian saka si Aurora, grabe rin yung sagutan, ang intense, di ba? Ngayon, sabi naman ni Galvan, watch your word, no? Hindi mo kilala kung sino kinakabangga mo. Para ipaalam ko sa'yo, akong nakatataas sa pamahay na to. Bago ikaw, ako muna. Sabi naman ni Sofia, Dad, tama na po ito. Sobra na ho ito. Itong nangyayari. Tigil na po natin to. Wala naman po silang kasalanan sa Edward. No? Talagang pinagmukha ni Galvan na kay George na siya si Galvan, di ba? Palacios. Na siya yung masusunod, siya yung nakatataas. Kaya dapat irespeto siya. Grabe yung sagutan dito, no? So, ito namang si Vivian. Tumigil ka nga, Aurora. Alam ko na meron kang tinatago dito. Kaya wag ka na magmaang-maangan pa. Kaya aalamin ko kung ano ba talaga yung sekretong tinatago mo. Uling-uli ka na. Meron kang kakuntsaba dito. Alam ko na tinatago mo yung serial killer dito. Sabi naman ni Aurora, no, ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, paulit-ulit tayo. Sinabi ko nang wag kang papasok dito dahil hindi ka allowed na pumasok dito. Kung tutuusin, hindi ko naman kailangan magtago ng serial killer dito eh. Dahil kaya ko magpaka-serial killer dahil ngayon pa lang kayang-kaya kitang patayin, hinawakan sa mukha si Vivian, no? Dahil palalabasin ko na trespasser ka, may karapatan ako dito dahil pamamahay ko to, dahil kwarto ko to, dahil pumasok ka dito. Sabi ni Vivian, no, sige, gawin mo. Pero wala kang magagawa dahil papakilaman ko para itong bookshelves mo, sinampal niya ng malakas. Aray ko, ba't mo ko sinampal, Aurora? Ang sakit nun, ha? Dahil kasalanan mo. Dahil ang tigas-tigas ang ulo mo, hindi ka talaga nakikinig sa akin. Sinabi ko na sa'yo, diba, na huwag na mo nga hawakan ng mga gamit ko. Dahil pagmamayari ko to. Hindi ka nababagay dito. Sabi niya, no? Ikaw, mabuti pa, umalis ka na dito. Lumayas ka na, sabi niya, no?
Grabe, ang intense talaga na eksena, nakakatakot si Madam Aurora. Talagang ang laki ng mga mata niya, no? Parang nanlalamon ng buhay eh. Yung titig pa lang parang nanlalamon eh. Pero lumaban talaga tong si Vivian. Sabi niya, no, akala mo kung sino ka ha, Aurora? Sabi niya, no? Talagang aalamin ko kung anong tinatago mo. Nagkasagutan sila dito, grabe. Talagang talagang sinampal niya na malakas si Vivian eh. Alam naman natin malakas manampal to si Miss Jean Garcia, diba? So yun, sabi niya papatayin doon niya si Vivian kasi kayang-kaya niyang gawin yun dahil nga nasa teritoryo nga niya ito, at bigla itong pumasok. Ngunit nagmatigas talaga to si Vivian, talagang gusto niya talagang malaman, ipagpapatuloy pa rin niya. Ngunit naubos na talaga ang pasensya ni Aurora at sinabunutan na nga talaga to si Vivian. Aray ko, ang sakit. Saan mo ko dadalhin, Aurora? Dadalhin kita sa basura kung saan ka nagmula, nang galing. Halika rito. Kinaladkad siya palabas ng kwarto. Buti nga sa'yo, deserve mo yan, Vivian. Kulang pa yan. Ngayon lumabas na nga sila ng kwarto, sabi ni Ruth. Check mo nga yung mga gamit mo, yung wallet mo. Ano, may nawala ba? Kumpleto ba? Sabi ni Edward. Ate, maraming salamat sa pagprotekta mo sa akin. Dapat lang yun, Edward, na proteksyonan kita dahil kapatid kita. Sino ba magtutulon kundi tayo lang din, no? Basta para sa inyo ni nanay, gagawin ko para proteksyonan ko kayo. Sabi naman ni Ruth, anak, sobra naman yata yung sagutan mo doon sa father-in-law mo kay Sir Galvan. Napasobra naman yata. Dapat lang naman, Nay. Kututusin nga, dapat umalis na nga tayo dito. Dapat lumipat na tayo ng bahay dito. Talaga? Gugustuhin mo na lumipat tayo? Oo, Nay. Saka meron naman akong mana na makukuha kay Basil eh. Kailan pa? Kapag nahuli yung totoong serial killer, kapag naisaayos na yung mga problema dito, doon mo palang kukunin yung mana mo kay Basil. Sabi naman ni Edward, talaga, Nay, mas gugustuhin nyo pang tumira dito sa bahay na to kahit merong serial killer? O bakit? Mas maigi na yung ganto, no? Alam nyo, kahit hari o reyna ang nakatira dito, at least kahit hindi tayo namumuno, kahit hindi tayo hari at reyna, at least nakatira pa rin tayo dito sa palasyo. Diba? Kaya ito lang yung tanging paraan para mabuhay tayo. Sabi niya, no? Talagang practical tong si Ruth, nagustuhan ko yung sinabi niya dito, diba? Kahit nga merong serial killer, pero nakakatakot kasi nga sabi nga ni Edward, di ba kayo natatakot, Nay? Baka isang araw tayo na yung isunod ng serial killer hanggang sa maubos tayo dito. At ito na nga, kinaladkad na nga ng todo tong si Vivian. Saan mo ko dadalhin, Aurora? Aray, ang sakit. Ibabalik lang kita sa pinanggalingan mo. Diyan ka. Diyan ka nababagay. Alam mo, naanakan ka lang ni Kuya Galvan, akala mo kung sino ka na. Talagang inaangkin mo na ang lahat. Kahit natanggap ka ng kapatid ko, pues pagdating sa akin, hindi kita tanggap kahit anong mangyari. At ikaw naman, isa ka pa, sabi doon sa gwardiya, no? Hinayaan mo siya makapasok dito. At umabot pa sa kwarto ko, sa opisina ko. Ma'am, bigla naman po kasi pumasok si Mrs. Palacios Hindi siya Mrs., okay? Hindi pa siya napapangasawa ni Kuya Galvan. Ngayon dumating si Amando, no? Sabi naman ni Vivian, tumigil ka nga, Aurora. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Alam mo, papamukha ko lang sa'yo. Nakita mo yung bridge na yan, ha? Merong hangganan yan. Dapat doon ka lang sa teritoryo ni Kuya Galvan. Dahil doon lang ang pwesto mo. Hindi ka pwedeng lumagpas dito. Dahil ito, teritoryo ko to. Pamamahay ko to. At kapag sa susunod at pumunta ka pa dito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa sa Palacios Estate. Kahit ni katiting ng paa mo, hindi na makakatungtong dito. Grabe, no? Ikaw, ha? Isa ka lang linta na pilit na pinagsisiksika ng sarili sa pamamahay na to, sa pamilya namin. Kahit kailan hindi kita tatanggapin. Sabi niya, Amando, pwede ba hanapin mo yung serial killer at bayaran mo siya ng 5 million para utusan ko na siya ang pumatay dito sa babaeng ito. Para patayin niya na tong Vivian na to. Sabi niya, utusan niya si Amando. Dahil gusto niya talaga mamatay na si Vivian, di ba? Para wala na nga namang gulo. Nabubuisit na siya. Ngayon, tumayo na nga tong si Vivian. Sabi niya, clear, crystal clear. Nakakatawa talaga. Ate, tinawag niyang ate, no? Kasi nga sabi nga ni Aurora, am I clear to you? Sabi niya, maliwanag ba sa'yo? Nakakatawa tong sagutan na to eh. Talagang piniloso po ni Vivian no? Tinawag niyang ate tapos crystal clear. Yung mineral na crystal clear, baliw talaga si Vivian eh. Nakakatawa eh.
So talagang mabaliw-baliw to si Aurora, no? Hindi talaga nakayanan yung intense, yung kaguluhan. Talagang atakin siya sa puso, na high blood siya ng todo di ba? Grabe to eksena to, nakakatawa. Tapos sabi ni Vivian, humanda kayo, hindi pa ako tapos sa inyo, gagantihan ko kayo. Kasi nga sinigawan niya si Amando, di ba? Ikaw, wag ka makikialam dito, Amando, utusan ka lang, sabi ni Aurora, no? At least si Amando, dito siya nakatira sa pamamahay ko. Ikaw, hindi ka nabibilang dito dahil hindi mo to teritoryo. Doon ka sa bahay ng Kuya Galvan ko, yun ang sabi niya.